sa lahat. Hilera ng mga bahay sa Santa Mesa sa Maynila nasunog. Tila di umuobra ang pagbomba ng mga bombero ng tubig sa nagngangalit na apoy. Walang taong nasaktan sa sunog pero mahigit 100 ng alagang pusa ng isang mag-asawa na trap. Ang iba pang detalye sa sunog na yan, maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong May 24, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Rebate sa toll sa mga agri-truck na tutulong daw pababain ang presyo ng pagkain at maiwasan ang mga price hike, ipapatupad na sa Hunyo. Sa gitna ng manipis na supply ng kuryente, power interruptions asahan na raw ngayong weekend. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ganap ng bagyo. Storm signal warning nakatakas na sa ilang probinsya. Kahit pa nagbabadya ang mas maraming pag-ulan, DepEd nakiusap na wag nang gamiting evacuation centers ang mga paaralan. Alas Pilipinas, wagi sa unang laban nito sa ABC Challenge Cup matapos pabagsakin ang koponan ng Australia. At mga lechong binihisan na magagarbong costume bida sa pista sa La Loma. Makakaluwag-luwag na sa gastos ang mga truck na naghahatid ng gulay at iba pang agricultural products sa mga pamilihan. Dahil po yan sa ipatutupad na balikbayad sa mga expressway simula Hunyo na makakatulong daw sa pagpapababa ng presyo ng pagkain sa merkado. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Para makatulong sa pagbabawas ng gastos sa mga magsasaka at mapababa ang presyo ng pagkain, magbibigay ng rebate o balikbayad sa toll ang ilang piling expressway para sa mga truck at iba pang sasakyan na may dalang mga agricultural products. Magsisimula ang rebate sa June 1. Sa NLEX, makakakuha ng mula 2 pesos hanggang 80 pesos na rebate ang mga Class 1 gaya ng mga kotse at Class 2 vehicles gaya ng mga bus na daraan sa pagitan ng Balintawak hanggang Tarlac. 16 pesos hanggang 211 pesos naman ang matatanggap ng Class 3 vehicles gaya ng mga trailer truck. Sa SLEX naman, 10 hanggang 30 pesos ang diskwento kung daraan sa pagitan ng Alabang at Calamba. 4 hanggang 8 pesos mula Calamba hanggang Santo Tomas, habang 2 hanggang 6 pesos naman sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Para maging kwalipikado sa rebate, kailangan may DA Accreditation Certificate, kopya ng rehistro ng sasakyan, valid ID at EasyTrip RFID o Auto Sweep Card. Paalala ng TRB, sisingilin pa rin ang mga may kargang agri-products. Automatic na ire-refund ito sa kanilang RFID wallet matapos ang 1 linggo. Pwede naman nila yung magamit sa susunod na dumaan sila sa expressway. Pabor naman dito ang grupo ng mga truck operator, pero may ibang problema silang gustong matugunan. Hindi lang naman yan tol ang problema ng mga truckers eh. Ang pinakamalaking problema yung mga unnecessary expenses along the road. Yung walang katapusang enforcement, mga traffic violation na sinasabi. Ay nako, yung mga kotong-kotong. 3 buwan mo nang ipatutupad ang rebate program bago desisyonan kung ipagpapatuloy ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abiso naman sa ating mga kapatid, ilang lugar sa Calabarzon ang mawawalan ng supply ng kuryente ngayong weekend. May panibagong round kasi ng repair at maintenance ang Meralco. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Nag-abiso na ang Meralco sa power service interruptions na ipatutupad nila sa ilang bahagi ng Quezon, Laguna at Rizal ngayong weekend. Ayon sa Meralco, magsasagawa sila ng kaliwat kanang scheduled maintenance activities. Kaya pansamantala munang mawawala ng kuryente ang ilang barangay. Unang tatamaan ito bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang 2 sitio sa Barangay Palale, Silangan, Tayabas, Quezon dahil sa aayusing poste at mga kable ng kuryente sa Tayabas-Mauban National Road. Pansamantala ring mawawala ng kuryente sa Barangay Burgos sa Rodriguez, Rizal dahil sa mga aayusing poste.
Habang mula alauna hanggang alas 6 ng umaga naman sa linggo, mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Mayapa sa Calamba. Bukod sa mga maintenance, may nakaamba ring laging power interruptions dahil sa manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Kanina nga, alauna ng madaling araw, inalis ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Posible ulit itong maulit mamaya kapag kinapos na naman ang reserbang kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Aabot naman sa 250,000 na customer ng Meralco ang apektado sa nangyaring power interruption kagabi. Perwisyo tuloy ang kanilang inabot. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pasado alas 10 kagabi nawalan ng kuryente sa ilang bahagi ng Tondo, Maynila. Kabilang sa apektado ng power interruption ng coffee shop na ito sa Velasquez Street. Grand opening pa naman kahapon ng shop, pero lugi na agad ang may-ari ng 5,000 piso. Katulad kanina, puno po ito. Pero nung nag-brown out, nagpa-take out na lang. Tapos yung mga ibang umu-order, hindi rin na-take. So sayang po yung benta namin. Ang ilang residente naman, sa labas muna ng bahay tumambay dahil sa init na sinabayan pa ng brownout. Walang tigil si Berna sa pagpaypay sa anak habang naghihintay bumalik ang supply ng kuryente. Pero wisyo kasi mainit, bayad naman kami buwan-buwan, ba't ganun? Siyempre, hindi pa kami makakatulog yan. Dito lang kami hanggang madaling araw. Mag-aalas 12 na ng madaling araw nang bumalik ang kuryente sa lugar. Ayon sa Meralco, nasa 250,000 customers nila ang nawalan ng kuryente kagabi. Kabilang sa mga lugar na apektado ng isang oras ng rotating power interruption kagabi, ang Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kinasuhan na ng Social Security System o SSS ang ilang employer na hindi naghulog ng milyon-milyong pisong halaga ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ayon sa SSS, aabot sa 15 milyong piso ang hindi nabayarang kontribusyon ng 4 na negosyo. Sinampahan na ang mga may-ari ng mga ito na kasong kriminal sa piskalya. Patikim pa lang yan dahil mayroon pang 600 employers na balak kasuhan ng SSS. Aabot naman sa 257 million pesos na contribution ang hindi na-remit ng mga kumpanyang yan. Paliwanag ng SSS, sinubukan naman nilang kausapin ang mga kumpanya na hindi naghuhulog sa kanila. Pero kapag hindi nadaan sa pakiusap ay napipilitan silang mag-issue ng notice of violation at magsampa ng kaso. Para pag-usapan ang iba pang detalye sa balitang yan, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Renato Jacinto Quisha, ang Vice President for Operation Legal Services Division ng SSS. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Ruth, kay Andre at kay Jester at sa ating mga tagapakinig at sa inyong programa. Attorney, bakit po ba tayo tila pinaigting itong kampanya doon sa mga kumpanya na hindi po nagre-remit ng mga contributions ng kanilang mga empleyado? Patuloy po tayong sumusubaybay sa mga compliance o doon sa mga nakakalimot at nagbabiolate ng ating batas na pinatutupad at nagpapaalala sa kanilang mga legal na obligasyon. At kung sila ay magbabiolate dito, sila ay nahaharap sa mga mananagot at mahaharap sa ating mga hukom. Ang dami po nitong, meron na kayong sinampahan ng reklamo at ngayon ay sabi nyo parang aabot pa sa 600 na employers yung plano nyong kasuhan. Ang dami po pala nito. Mga anong klaseng kumpanya ito, Attorney? Totoo po yan, no? So, ilan lang po yan sa napakarami na aming isinasampa taon-taon. Actually, yung numerong yan ay base lang sa first quarter. So, marami po naman ding nagko-comply, nagsesettle. At yung iba naman po ay talagang umaabot pa ng masusing paglilitis sa iba't ibang mga hukom sa ating buong bansa. At kung saan sila ay nahaharap at pananagutin po natin. Pero tayo naman ay pumapayag na sila ay makisettle kasi ang ating mga kaso ay mediatable naman po ayon sa ating Korte Suprema.
Okay. Pero attorney, siguro yung concern din ng mga kababayan natin, paano nga po yung mga empleyado na akala nila nare-remit yung contributions nila, maibabalik po ba yan ng mga kumpanya nito, i-require nyo po ba sila? And what about the benefits na dapat natatanggap nitong mga empleyado? Yes, definitely hindi yung makokolekta natin kung sakasakali man at kung tayo ay magwawagi sa mga kasong sa ating sinampa, ay makaka-recover tayo doon ng mga sinasabi nating civil liabilities na makokolekta natin at i-apply natin sa kanilang mga credit, sa kanilang contribution, kung saan dito ibinabase ang kanilang mga benepisyo at mga pribileyo na matatanggap sa amin. Importante kasi yung updated at current ang mga contribution nila na naaayon sa kanilang tinatanggap na sweldo sa kanilang mga trabaho. Pero yun nga po, attorney, so halimbawa, ikaw magugulat kapag kita mo, gusto mo kumuha ng salary loan, pero yun pala hindi nagre-remit yung kumpanya nyo. As an employee, ano ang pwede nilang gawin po pag ganyan? Dapat po, sumadya po sila sa pinakamalapit na branch o pwede rin po kaming online at ireklamo. Meron po kaming mga proforma na ay nakaredy na sinumpaan sa salaysay kung saan pwede nila ilahad dito yung kanilang mga reklamo sa kanilang mga employer. At ito po ay tutugunan at iimbestigahan kagad ng ating mga account officer na naka-assign sa kanilang mga area. Meron po tayong mga 800 more or less na account officers na tumutugon po sa lahat ng problema ng ating manggagawa nationwide. At meron po tayong higit kumulang na mga 50 na mga abogado na handa na mag-provide ng legal assistance service hanggang sa hawakan ng mga iba't ibang kasong isinasampa natin laban sa mga tiwali o nagkakamali o nagkukulang na mga namumuhunan o employer. Attorney, siguro huli na lang kasi halimbawa itong binanggit kanina natin sa storya natin na 600 possible employers na hahabulin nyo, more than 250 million pesos. Pag ganyan po ba, may epekto po ba yan mismo dun sa pondo para sa mga ibang members, sa mga members po? Oo. Ito'y malaking bagay, no? Kasi bukod dun sa karampatang benepisyo at pribilehiyo na matatanggap ng ating mga manggagawa, both resident at saka pati yung mga OFWs na wala na dito, sila ay patuloy na makakatanggap ng Social Security protection na ipinatutupad at ipinamamahagi ng ating pamahalaan ng SSS para mapangalagaan ang kanilang pamamasukan, kasi ang SSS is an international human right na ating nare-recognize, no? Hindi lang dito but sa buong mundo. Maraming pong salamat kay Attorney Renato Jacinto, ang Vice President for Operation Legal Services Division ng SSS. Naging bagyo na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinatawag ngayon yan na Bagyong Aghon. Namataan ito 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran ng bagyo sa bilis na 30 kilometers per hour. Itinaas na ngayon ang signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Ito ang unang bagyong pumasok ng PAR ngayong taon. Para bigyan tayo ng update dito sa Bagyong Aghon, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Magandang umaga, Ana. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga, itong bagyong si Aghon ay nasa layo na po 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
At may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Ito pong mga areas na to ay siya rin po makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong araw. Kasama na rin po ang eastern portion ng Southern Leyte at sa may southern portion ng Eastern Samar. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Okay. Ana, nabanggit nyo nga, meron ng mga ilang lugar, nabanggit natin sa report, may ilang lugar nang nagdeklara or idineklara ang signal number 1. Pero kayo ba nakikita ninyo yung posibilidad na magla-landfall itong bagyong Aghon? At nakikita rin nyo rin ba yung posibilidad na mas lumakas pa ito? Yes po, sa ating pagtaya, hindi natin nalis ang posibilidad na ito ay mag-landfall po sa may Southern Leyte or Eastern Visayas po. At sa ating pagtaya rin, habang kumikilos po ito, papalapit nga po dyan sa may Bicol region area, ay inasahan natin na mas lalakas pa po into tropical storm category. So, posible bukas po yan ng hapon or gabi ay umabot na po ito sa tropical storm category. At by Sunday, severe tropical storm category. At bago po ito lumabas sa ating area of responsibility, posibleng mas lumakas pa po ito at umabot sa typhoon category. Okay, Ana, ibig sabihin, nabanggit mo kanina, aabot hanggang Bicol. So, ibig sabihin, posibleng umabot hanggang Luzon o makaranas ng pag-ulan hanggang dito sa Luzon. Lalo, binabantayan natin yung operating level dyan sa Angat. Nasa minimum operating level na. Yes po, yung ating direct na epekto pong maapektuhan nitong bagyong si Aghon ay eastern section po ng Southern Luzon area or posible pati na rin po itong eastern section ng Central at Northern Luzon area. Pero yung Bulacan area po or dun sa may Angat Dam area ay posible pa rin po sila makaranas sa mga pag-ulan pero hindi po direct na epekto nitong bagyong si Aghon. So mga isolated cases po na mga pag-ulan lamang po inaasahan natin sa area po ng Angat. Okay, so ibig sabihin, Ana, kailangan medyo mag-expect na tayo ng maulan na weekend, Kailan ba inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo? Maulan na weekend po inaasahan natin, masungit na panahon inaasahan natin, lalo na po sa Bicol region, Eastern Visayas area. Kaya doble ang paghahanda po talaga yung ating paalala sa ating mga kababayan. At posible pa itong lumabas sa ating area of responsibility by Tuesday po ng gabi o Miyerkules na po ng umaga. Okay, pagkatapos itong Aghon, meron pa ba kayo nakikita sa monitoring ninyo? Posibleng bagyo sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo? Sa ngayon, wala pa naman po tayo nakikita na posible pong sumunod dito sa bagyo si Aghon. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren. Sa harap naman ng nagbabadyang ulan, nakiusap ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na huwag nang gawing evacuation centers ang mga paaralan. Bukod sa mga covered courts, sa eskwelahan ang takbuhan ng mga nasasalanta tuwing may sakuna. Pero ayon kay DepEd Undersecretary Michael Poa, hindi nagagamit ng mga estudyante ang kanilang mga classrooms. Kung may mga taong pansamantalang nakatira dito, sa ilalim ng DepEd policy, pwedeng gamiting evacuation centers ang mga paaralan sa loob ng 15 araw. Pero depende sa kalamidad ay kung minsan ilang linggo inaabot doon ang mga evacuee. Inatasan naman ng DepEd ang school administrators at ang mga teacher na mag-shift sa online classes kapag may evacuees sa mga paaralan. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa EDSA ngayong Biyernes ng umaga. Live mula sa EDSA Orense, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong maaabutan ng mga kapatid dating motorista dyan? Ruth, banayad na daloy ng trapiko ang madaraanan ng mga kapatid nating motorista sa malaking bahagi ng EDSA ngayong Biyernes. Pero dito sa bahagi ng EDSA Orense, pansin ang bahagyang pagbagal sa daloy ng mga sasakyan dahil sa volume. Kaya naman ang ilang nakamotorsiklo pinipiling dito na sa bike lane dumaan. Sa southbound, light to moderate traffic ang bubungad sa mga motoristang dadaan dyan sa may service road ng Kamuning Flyover. May kaunting pagbagal lang pagdating sa bukana ng EDSA Aurora Boulevard. Pero pagpasok, light to moderate traffic hanggang makarating ng Connecticut. Maluwag ang kalsada patungong Ortigas Flyover habang light to moderate naman pagdating ng So Boulevard. Light to moderate din ang traffic sa Estrella, Buendia, Malibay hanggang sa may FB Harrison. Sa northbound naman, light to moderate rin ang daloy ng mga sasakyan sa FB Harrison patawid ng Taft Avenue. May kaunting pagbagal papasok ng So Tunnel pero light to moderate na hanggang sa EDSA So.
Matapos niyan, tuloy-tuloy na hanggang sa North EDSA. Ruth, ayon sa MMDA Traffic Monitoring, wala namang napapaulat na aksidente ngayong araw. Wala ring nakaschedule na road reblocking ngayong weekend. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, hilera ng mga bahay sa Maynila na sunog. Lalaking dayo lang sa Caloocan, patay matapos barilin. At entablado na ginamit sa isang campaign rally sa Mexico, gumuho, siyam, patay. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nang dahil sa nag-overheat na electric fan, nasunog ang hilera ng mga bahay sa Santa Mesa, Maynila. Walang namatay na residente, pero ang mahigit 100 alagang pusa ng isang mag-asawa na trap. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente sa barangay 636 sa Santa Mesa sa Maynila. Pasado alas 5 kahapon nang sumiklab ang sunog sa hilera ng mga bahay na yan. Sa laki ng sunog, umabot sa 14 na fire trucks ang napasugod sa lugar. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pagbomba ng tubig sa nasunog na gusali. Kabilang sa mga nasunugan, ang gurong si Edward Santos. Nasagip niya ang mga anak at alagang pusa, pero ang report card ng mga estudyante niya naabo. Nakita ko nagsisigawan na. Yung lumabas ako malaki na apoy, binaba ko na agad yung mga bata. Yung ginagawa ko, iniwan ko lahat doon. Pero kung si Edward nasagip ang alagang pusa, namatay naman ang 13 pusa ng mag-asawang nakatira sa bahay kung saan nagsimula umano ang sunog. Kwento ng mga residente, sa isang electric fan nagsimula ang sunog. Iniwan daw itong nakabukas ng mga may-ari. Dahilan para magliyab ito. Kumalat ang apoy hanggang doon sa katabing bahay at maging doon sa 4-story apartment. Kaya raw iniwang nakabukas ang ventilador ay para mahanginan ang mga alagang pusa ng mag-asawang umalis noon. Nakasara yung room. Tapos katabi nung unit na yon, lahat ng mga main breaker. So wala na makaakyat kasi yung wood nga, yung hagdan, natatakot na. Inabot ng 3 oras bago tuluyang napatay ang sunog. Nasa 20 pamilya ang apektado. Inaalam naman ng mga bumbero kung ang nag-overheat ng electric fan ang naging mitsa ng sunog. May paalala naman ang mga otoridad, lalo ngayong mainit pa ang panahon. Tagalin muna natin yung mga nakasaksak bago tayo umalis. Para kampante din tayo pag umalis tayo. At saka regular natin ipacheck ang mga electrical wireless natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Binaril at napatay isang lalaki sa Caloocan City. Ang biktima dayo lang sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagkagulo ang mga residente na madiskubreng ang dugo ang bangkay ng isang lalaki sa may barangay 176 sa Caloocan. Tama ng bala sa ulo ay kinamatay ng biktima. Kwento ng ilang nakakita sa biktima, palakad-lakad pa raw sa lugar ang lalaki bago natagpo ang patay. May 2 lalaki pong naglalakad. Takot po sila, tapos papunta po dun sa may bandang gilid po ng court na sa may parting madilim. May kausap po yung lalaki sa telepono, parang nagagalit po siya yung lalaki na suspect po. Matapos makipag-usap sa telepono, pumasok ang dalawa sa isang eskinita. Umikot na po sila pababa rito sa may court, umikot po sila sa court, pababa po dito sa may madilim na party po na to. Siguro po, tapos pag mga after 30 minutes yun, nakarinig na po kami ng putok na binaliwala lang po namin, nakala po kasi namin yung mga kadalasan, mga gulong lang po ng sasakyan. Hindi na nakita ng mga residente kung saan lumusot ang sinasabi nilang namaril sa biktima. Wala namang nakuwang pagkakalanlan sa biktima na tinatayang nasa 20 hanggang 25 years old. May tattoo ito sa kanyang tagiliran ng pangalan na Arvin. Hinala ng mga taga-barangay. Posibleng dayo lang sa lugar ang biktima. Nagtanong-tanong po kami sa mga residente ron. Ang biktima hindi po kilala.
Tapos yung mga suspect, hindi rin po kilala. Tapos sa ibang PROC leader, nagtanong-tanong din po kami sa mga ibang barangay, hindi rin po kilala. Inaalam pa ng Caloocan Police ang pagkakilanlan ng biktima at kung ano ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Bicol. Ayon sa Department of Health, 28 kaso ang naitala sa Bicol mula May 12 hanggang 18. Mas mataas kaysa sa 12 kaso mula May 5 hanggang 11. Mahigit doble ang itinaas ng mga kaso sa rehiyon. Sa Camarines Sur, naitala ang pinakamaraming kaso na sinundan ng Albay. Patuloy naman daw ang pagbabantay ng DOH Bicol sa mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, nananatiling low risk sa COVID-19 ang bansa. Patuloy na nagpapagaling sa ospital sa Bangkok, Thailand ang 5 Pinoy na nasaktan sa matinding turbulence sa isang flight mula UK papuntang Singapore. Kasama na riyan ang isang Singapore-based OFW na kinailangang operahan kagabi. Nabalian daw kasi siya ng buto sa leeg at sugatan sa likod. Ayon sa DMW, stable naman ang kondisyon nito bagamat bahagyang maselan. Meron ding isa pang Pilipino na dinala sa ICU matapos mawalan ng malay. Patuloy na binabantayan ng DMW ang lagay ng mga Pinoy sa Bangkok kung saan nag-emergency landing ang kanilang eroplano. Siyamang patay nang gumuho ang entablado sa isang election campaign rally sa Mexico. Tinamaan ng malakas na hangin ang trapal kaya gumiba ang stage. Agad namang nagtakbuhan ang mga dumalo sa rally. Isa sa 9 na nasawi ay bata. Nasa 50 din ang napaulat na sugatan sa insidente. Nag-abot naman ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ang presidential candidate na nagdaos ng rally. Dagdag pa niya, ititigil muna niya ang kanyang kampanya para bigyang daan ang investigasyon sa insidente. Susunod, Alas Pilipinas, pinatumba ang mas matangkad na koponan ng Australia para sa unang panalo nila sa AVC Challenge Cup. Dallas Mavericks tinalo ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng NBA Western Conference Finals. At magagarbong damit ng mga lechon ipinarada sa nakakaputok-batok na pista sa La Loma. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Daig sa height pero hindi sa talent. Yan ang pinatunayan ng Alas Pilipinas matapos talunin ang Team Australia sa AVC Challenge Cup kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Excited na dumagsa sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila ang mahigit 4,000 volleyball fans para masaksihan ang simula ng kampanya ng Alas Pilipinas sa AVC Challenge Cup. All out ang suporta nila sa laban ng Pinas at Australia. Laban Pilipinas! Mala David and Goliath ang tema ng laban dahil sa lamang sa height ng mga Aussie. Sa first set, naging epektibo ang bentahing ito para sa Valley Roos at ipinakita ang kanilang matinding blocking. Isang service error ang tuluyang nagbigay ng set sa Australia. A bit long coming from Angel Canino and that will be the end of the first set. Pagpasok naman ng second set, tila nagising na ang mga Pinay at mas maganda ang kanilang nilaro. Nakabuo sila ng 6 na puntos na kalamangan matapos ang mainit na back row hit ni Cici Rondina. Tinabla ni Thea Gagate ang laban matapos ang isang quick attack. Bit-bit ang momentum mula sa second set win, nagtuloy-tuloy na ang ratsyada ng Alas tungo sa isang 4-set win. Dinala ni Rondina ang panapos na palo para mabigay ang 22-25, 25-19, 25-16 at 25-21 na panalo sa Alas Pilipinas.
Rondina delivers the game winner for the Las Pilipinas. Nanguna sa scoring para sa Pinas sina Lasal star Angel Canino at Ea Laure ng Cherry Tigo. Matapos magtala ng 17 points, nag-ambag din ng 16 puntos si Rondina para sa koponan. Kahit lumamang sa blocking, naging maganda ang service ng mga Pinay kasunod ng 9 aces laban sa 2 lang ng Australia. Makakaasa raw ang mga Pinoy na mas gagalingan pa ng koponan sa mga susunod na laro. Kung anong man mga mistake namin na nagawa ngayong game, I think mas gugustuhin namin na i-lesson yon next game. Kasi syempre hanggang tumatagal yung tournament, mas muibigat yung kalaban. Sunod na lalabanan ng Alas Pilipinas ang India mamayang alas 7 ng gabi. Diyan pa rin yan gaganapin sa Rizal Memorial Stadium. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Naka-first blood ang Dallas Mavericks sa NBA Western Conference Finals kontra sa Minnesota Timberwolves. Nanguna si Luka Doncic sa ratsyada ng Mavs sa fourth quarter. Dahilan para makuha nila ang 108-105 na panalo o miscore ng 33 points si Luka bukod sa 8 rebounds at 3 steals. Nakatulong niya ang isa pang star na si Kyrie Irving na siya naman bumanat sa umpisa. Nagtapos sa 30 puntos si Irving, kabilang ang 24 sa first half. Tuloy ang serye sa Sabado para sa Game 2 sa home court pa rin ng Timberwolves. Di kompleto ang handaan o fiesta kung walang lechon. Lechon! Siyempre. Maluting na pala. Eto sa Quezon City, busog na busog di lang ang sikmura, kundi pati mata ng mga nakipista sa laloma. Feast for the eyes kasi ang mga float at OOTD ng mga lechon. Till death do us part ang inspirasyon ng mga lechong ito na nakasuot ng pangkasal. Meron ding mala Disney princess na lechong mermaid. Nag-vote in naman ang mga lechon na ito para sa Voltes 5 inspired float. May mga float din na ginawang tribute sa iba't ibang propesyon gaya ng mga magbubukid at bumbero. Pagtapos naman ng parada, rumekta na ang mga bisita sa putok-batok na Boodle Fight courtesy ng iba't ibang tindahan ng lechon sa lugar. Taon-taong dinadayo ang Lechon Capital of the Philippines para sa pista ng Nuestra Señora de Salvacion de la Loma. Nagustuhan ko doon, it's the lechon na nagsasangyup para sa akin. Sangyup. May nagsasangyup na lechon. Perfect. Lahat kasi makaka-relate. Pero nakakatuwa syempre yung mga characters. Inaabangan na parang every year kung ano yung bago na Mismo. lalabas, di ba? Saka depende rin yan kung ano yung nauusong show eh. Tama, yung mga ibang nakita natin doon. Tapos, maganda, kurut-kurut ka na ng Parang nung minsan meron tayo dito, kurut-kurut ka lang ng balat. Hindi, ikaw yun. Nahuli mo pa ako doon. Biyernes na mga kapatid at yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.